Ayan, kaya nga Ma'am Alicia eh. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ito tanong ko sa inyo ha, lalong-lalo na sa mga Iskonians, lalong-lalo na sa mga nakasuporta kay Isko. Kaya bang talunin ni Hani Lacuna si Isko Moreno pagka-mayor ngayong eleksyong 2025? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pangalawang topic yan ha. Kaya bang kaya bang talunin ni Hani Lacuna si Isko Moreno? Para sa akin, kung pagdating lamang sa makinarya, talo talaga si Isko. Alam niyo kung bakit? Yes, Ma'am Alicia, transparent talaga si Yorme pagdating sa ganon. Alam niyo, pagdating lang sa makinarya at pagdating sa power, talo talaga si Isko. Kasi nasa incumbent siya si Hani. Nasa posisyon si Hani. Pero kung ang mga tao wais, kung ang mga tao ang isipin nila yung nagawa, talo si Hani. Bakit? Kung i-compare natin yung nagawa ni Isko versus sa nagawa ni Hani, wala sa kalingkingan si Hani. Bakit? Hindi naman pwedeng i-grab or i-credit grab ni Hani yung mga nagawa ni Isko nung mayor pa si Isko. Bakit? Si Hani noon sumasang-ayon lang sa mga gustong gagawin ni Isko kasi vice lang siya noon. Si Isko pa rin ang masusunod kasi si Isko ang mayor noon. Pagdating sa serbisyo, pagdating kay Hani, 1 to 10, mga 4, 5. Para sa akin, ewan ko lang sa inyo. Ngayon, pagdating naman sa serbisyo, talagang talo si Hani. Panalo si Isko. Pagdating naman sa patalinuhan, talagang talo pa rin si Hani. Panalo pa rin si Isko. Matalino si Isko. Pagdating sa diskarte, panalo pa rin si Isko. Wala si Hani. Umaasa lang siya sa gawa ng iba. Meron ngang sinasabi si Hani na hindi daw siya nagtanggal ng mga department heads ngayon na siya ang mayor kasi utos daw ni Isko yan na huwag tanggalin yung mga department heads kasi nakakatulong daw yan. Ang problema, ang reklamo ni Hani, yung mga department heads na iniwan ni Isko sa akin ay yung mga department heads na iniwan ni Isko sa akin ay gumawa na hindi maganda. Tapos, ang nangyari, mga kotong daw. Kung para sa akin, hindi porkit iniwan ni Isko yun, ay hindi ka gagawa ng aksyon. Kasi alam niyo kung bakit? Kung nakita ni Hani na yung mga department heads na iniwan ni Isko nangungutong, nagnanakaw, 'di ba, nangungurakot, tanggalin mo. Bakit? Meron kang power, ikaw ang mayor. Anong power ni Isko? Na ikaw naman ang nanay, ikaw ang ina ng Maynila. Ikaw ang magdesisyon. So kung pakainin pala siya ng tae ni Isko, kakain din siya. Kaya pagdating sa ganyang estilo, sa estratehiya, talo si Hani. Bakit? Yun pa nga lang simpleng problema na nangutong yung department heads na iniwan ni Isko. Palitan niya. Di ba, nangutong pala nagnakaw pala nangurakot pala Palitan niya, tanggalin niya. Simple lang. Hindi yung idahilan pa niya, hindi, iniwan kasi ni Isko sa akin yan, kaya hindi ko tinanggal, ending, mga budol, mga putong. Ba't hindi mo tinanggal? Ikaw ang may power. Si Isko, nagsabi lang. Kasi alam mo kung bakit nangungutong yung mga yan? Kulang ka sa guide. Si Isko kasi dati, hindi porkit magaling, mamuno, ay hinahayaan niya lang yung mga tao niya. Hindi, chine-check niya yun daily. Hindi lang yung worker, hindi lang yung mga department heads ng City Hall, pati yung taga Maynila. Hindi nyo nakikita na si Isko, nagdadrive ng taxi, umiikot yan ng hating gabi. Pag may nakita yan mga estudyante naglalakad sa kalye, pinapauwi niya yan, hinahatid niya sa taxi. Di ba? Hindi si Isko nagpapatinag sa mga ganun. Pag nakita niya ng palpak, tanggalin niya agad. Bakit? Sa gabal. Kaya ang sabi ni Hani, lahat na lang ng mga naging kaibigan o naging kasama ni Isko sa politika, inaway niya. Kung ako ba naman sa posisyon ni Isko? Kung ako ang nasa posisyon ni Isko, sa tingin mo ba, Hani, kung ako si Isko, sa tingin mo ba, Hani, mananatili akong maging kasama ninyo, mananatili akong maging miyembro ninyo, kung nakita kung may mali na kayong ginawa? 'Di ba? Nakita ko na
napalpak kayo, ipagpatuloy ko pa. Katulad nan, ang dinadahilan ni Hani, noong dati si former President Erap, naging kasama niya, siya pang nagdala kay former President Erap, inaway niya. Oh, bakit nga ba, bakit nga ba inaway, ni Isko si Erap noon? Ikaw ba naman, nagki-cleaning ka ng dagat, nagki-cleaning drive ka, maghuhulog ka ng basura sa unahan, tapos sisibutin mo. Oh, anong klaseng yun? Kababuyan yun. Utusan mo yung taga-city na mga worker, ibubuhos ang basura sa unahan, tapos susunod ka, sisibutin mo. Oh, so ano yun? Pakitang gilas, pakitang tao lang. Kung ako kay Isko noon, palpak, nakakahiya po. Mananatili po ba ako? Hindi mo na kasi kailangang hindi maipagtanggol ni Isko si Erap at that time. Alam niyo kung bakit? Nakita po ng kamera. Nakita po ng ABS-CBN News. Kaya mahirap ipagtanggol kapag palpak. 'Di ba? Sabi ni Rose Calero, kaya pala talo si Isko sa presidente, mag-mayor na nga lang siya. Actually, hindi naman po lahat ng tumatakbo ay mananalo. Hindi din po lahat ng nananalo ay maganda ang ginagawa. Minsan yung iba, palpak din. Yung vice president nga ngayon nananalo, may ginawa ba? Oh, diba? Wag nyo akong unahan, Rose Calero. Kasi, tawag dito, wag nyo akong unahan. Kasi pag ako bumira ngayon, mapapahiya ka. Manalo yan si Isko, si Hani, tingnan mo Manila ngayon, gawa-gawa ka issue. Ano? Manalo yan si Isko. Si Hani, tingnan mo Manila ngayon, gawa-gawa. Ano? Uy, Joy, biyagkong, ayusin mo yung comment mo. Ayusin mo yung comment mo, hindi ako gumagawa ng issue. Kahit ngayon mismo pumunta ka ng Divisoria, isampal ko sa pagmumukha mo, may motor ako. Kung saan ka nakatira, puntahan kita ngayon. Samahan kita, dalhin kita sa Divisoria para makita mo yung mga illegal vendor ngayon. Uy, Ma'am Adel, may galab shoutout po. Samahan kita, Joy Biagkong. Punta tayo Divisoria ngayon. Tignan mo kung gaano kakapal at kataas at kahaba ang illegal vendor. Diba, sweetie sugar? Samahan kita ngayon. Ihampas at imudmud ko yung mukha mo, hilain ko mula sa kahabaan ng Dagupan Street papuntang 168 Mall. Ipakita ko sa iyo yung illegal vendor na nagtitinda ngayong oras na to. Nang makita mo, na sabihin mong gumagawa-gawa ako ng kwento, nang makita mo na, ganito pala si Kent. Gagawin ko talaga yan. Di bali nang makasuhan at makulong ako, at least na pamukha ko sa'yo na totoo yung sinasabi ko. Makasuhan man ako, makulong man ako, at least durog ang mukha mo. Diba kasi mahirap yung makasuhan ka nang wala kang ginawa Ako tanggap ko, kasuhan mo ko, ipakulong mo ko, pero dudurugin ko muna yung mukha mo. Ikakaladkad kita, hihilain kita, papunta kita dun sa gaano kahaba yung mga illegal vendors na nagtitinda sa oras na to. Diba? Ganun lang. Ako, ayaw ko magsalita ng patapos. Di ba? Di bali ng kasuhan mo ko at ipakulong mo ko, at least may rason kung bakit mo ko maipakulong. Sabi ni Chanong Kipay, walang kwentang topic, mas wala kang kwenta. Tignan mo apelyido, Kipay. Utang ina, ang pangit ng apelyido mo, magpakamatay ka na. Alam mo, Chanong Kipay, kapag may anak ka, ikakahiya ng pamilya, mga anak mo yung apelyido mo. Bakit? Gagraduate ang anak mo, halimbawa, pangalanan natin dyan ng Sugar Kipay, first honor, putang ina, kahit sabihin mong first honor, tapos Kipay ang apelyido, puki ng ina, nakakahiya. Diba? Huwag ka nang huwag ka nang mga anak, huwag ka nang magpamilya, ang pangit ng apelyido mo, Kipay. Diba? Sugar Kipay, valedictorian, putang ina, ayaw kong umakyat sa stage. Bakit? Kipay apelyido. Diba? Nadamay pa sa Kipay. Diba? Ma'am Winnie Shuttle USA, hello po, Ma'am Alicia. Diba? Kaya, nako, ay Diyos ko. Ayaw ko ng ganyan. Lintik na Kipay. Diba, Sugar? Kung ikaw, Sugar, valedictorian ka, salutatorian ka, tapos Kipay ang apelyido mo, akyat ka pa sa stage. Diba, Ma'am Adel? Hindi ka akyat. Bakit? Kipay ba naman? Sasabihin, di bali ng Kipay apelyido, at least valedictorian. Anhin mo yung valedictorian ka, salutatorian ka, cum laude ka, kung Kipay naman apelyido mo, buong pamilya mo hanggang mamatay ka, kahihiyan.
Ang dala, apelyido mo Kipay? Okay lang kung sa Amerika ka mag-aral kasi yung Kipay, hindi nila alam yon. Eh kung sa Pilipinas ka, maskin sa Ilonggo, Bisaya, Waray, Ilocano, pag sinabing Kipay, mabaho yan. Di ba? Mm-mm. Di ba, Ma'am Rosemary Muders? Bakit noong si Isko ang mayor, nalinis yung Divisoria? Yes! Malinis naman talaga yung Divisoria. Totoo yan. Di ba, Ma'am Winnie Shuttle USA? Oh, ganon katotoo yan. Ngayon, ang sabi niya, sabi nung nag-comment, kaya pala si Isko nung tumakbong mayor, presidente hindi nanalo, nag-mayor muli. Hindi lahat ng nananalo, hindi lahat ng tumakbo nananalo. Alam nyo naman kahit 100 kayo tumakbo, isa lang ang mananalo dyan. Tanggapin mo kung talo ka. Ang problema nga lang doon, nanalo ka nga, wala ka namang ginawa.